Ayun, pag-usapan natin tong bagong pinapakalat ni Congressman Leandro Libiste. Yawa! Ano na naman siya, ang tawag doon? Gumawa na naman ng sarili niyang libro. Galing gumawa ng kwento eh. Sa 2000, pwede na itong gumawa ng libro. Maraming imahinasyon na lumalabas sa ano niya. Marami siyang naiisip. Ewan ko ba dito sa taong to? Tara, panoorin natin. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso. Oops. Wait lang. Noong panahon ba ni Duterte, di ba dapat yan yung sinasabi mo? Bakit di ka nagsalita ng tanda? Paano magiging de facto martial law ng Pilipinas ngayon? Open na open kayo. Yung freedom of expression nyo. Andiyan na yung natatanggap ng Pangulo. Pagmumura. Inumura nyo na. Nagtitreat pa kayo. Pinagdadasal nyo pang mamatay. Ayan ba yung de facto martial law na sinasabi mo? Kinakang impacto ka. Gusto mo talaga gibain yung gobyerno eh, no? Kasi nga, iimbestigahan ka na. Hindi naman ginawa yan ng gobyerno eh. Ginawa mo yan sa sarili mo, tanga. Iimbestigahan ka ba kung wala kang anomalya? Bomam, oo. At saka kung martial law yan, dapat hinuli ka na. Open yung ano natin. Malaya yung Pilipinas. Kung martial law yan, tandaan mo, walang impeachment, bobo. Okay sana to nung una, nung paglabas niya sa social media. Kasi may siniwalat siyang flood control. Yung ano, yung ewan kung ghost o substandard ba yun. Okay siya nung una eh. Nabilib ako dun eh. Kasi neophyte siya na naglakas loob. Malaman-laman ko, DDS pala, puta. Ayun. Tira yung kredibilidad. Hindi. Mga politiko pa dyan na didikit sa mga Duterte, ewan ko na lang sa inyo. Paglalaroan lang namin kayo. At saka kung yung sa time ni Digong, di ba dapat yun yung tinatawag mong de facto martial law? Yung mga kritiko niya, anong nangyayari? Namatay. Diba? Namamatay, di ba? Yung mga adik. Wala nga ngustisyang umaandar. Kung may hustisya ang Pinas, dapat may human rights. Ang lahat ba na namatay sa war on drugs? Lahat ba yun ay napatunayan na sa korte? Paano nila may paglalaban ng sarili nila kung patay na sila? Diba? Ano sabi ng korte? Innocent until proven guilty. Diba? Tama na. Maka-copyright tayo. Innocent until proven guilty. Yun ang naano nila. Lahat naman ng mga mga nakalista sa war on drugs, sa mga watch list,
Hindi pa naman napatunayan na guilty sila eh. Yun ang tinatawag na dapat na martial law. Gunggong. Mo. Dapat ganun yun, no? Itong administrasyon na to, malayang malaya kayo. Patikusin nyo ang Pangulo, walang problema. Isang pa sila ng impeachment, 3 pa. Ayan ba yung martial law ni Biste? May ginantihan ba ang Pangulo? Meron ba? Sabihin mo. Kawang kita eh. Tuloy natin. Habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga Paano walang debate? Di ba ayaw ng Pangulo yung na mabilisan mag-isa batas, yung maipasa yung isang panukalang ba, yung meron silang pinapatupad na batas na tulad ng yung anti-political dynasty bill eh. Sabi ng mga Latino, nila Cheljokno, di ba pina-priority nila? Pina-priority. Pero anong ginawa ng Pangulo? Gusto niya munang pagdebatihan yan. Saan ba lulugar ang presidente ng Pilipinas? Itong mga opposition na to, mangmang eh. Tsaka ikaw, Libiste, ready mo na yung 24 billion natin dyan. mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng Oops! Stop. Huwag mong sabihin yan sa administrasyon ngayon. Dapat sinabi mo yan nung nakaraang administrasyon, bobo. Diba? Organic lahat ng supporters ng Pangulo tulad namin. Hindi kami bayad. Prinsipyo ang pinaglalaban namin dito. Tapos kayo, tapos nila Inday, upo. Ano na kinabukasan ng mga anak namin? Presidente, mangmang. Vice Presidente, bugo. Ano mangyayari sa Pilipinas? Lahat na lang ng Pilipino, tanga. Overpopulated na nga tayo ng bobo sa Pilipinas, yung mga DDS. Tayo yung sinasabi mong troll farm. Wait lang natin. Just pakita ko sa inyo yung troll farm na sinasabi nila. Ayun no. Duterte camp spent $200 for troll army Oxford study finds. Ano ni? Sino ngayon yung troll? Tuloy natin to. administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at iba sektor ay lumaban sa diktatura. Naabutan mo. Baka nga nanay mo, di niya naabutan yun eh. Sige, sabihin na lang natin na nanay mo naabutan niya. Ang tanong, may alam ba siya nun? Bata pa nanay mo nun. Ligurado. Baka nga, di pa kayo nakapunta ng Maynila eh. Yung time na nakaupo si Apo.
Yun ang kwento sa'yo niyan. Ayun, yung libro ng mga Aquino. Sabi ko sa'yo, papaniwala ka dun. May ano kasi yan, yung may malalim na istorya kasi ang Aquino at Marcos. Meron kasi kaming mga nakikitang videos na mga matatanda, ano mga nasa 84 pataas yung mga edad na nila. Meron akong post sa may TikTok, matanda. Nahanap ko lang din. Nagkwento siya tungkol sa martial law ng may Apolacay. Papayapa naman daw. Kompleto sila sa sa rasyon. Meron silang Nutriban. May gatas pa, saka may oatmeal, oh. Kompleto sila sa rasyon. Mga fresh milk pa yun, ha. Dati, nung naupo na si Cory Aquino. Ayun. Wala nang gatas. Si Promil Kid. Mga oatmeal meron. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Oops. Wait lang. Oh my goodness. Nalolobat ko yung cellphone ko. Ray. Wait lang. Wala namang ginipit na na company si Bongbong Marcos. Samantalang yung ABS-CBN, di ba, nakabalik pa? Yung ABS-CBN nakabalik. Yung tinanggal ng amo mo. Tinanggal ng maestro mo. Yung ginit-git ng ginit-git ni Marcoleta. Ba? 10,000 Pilipino ang nawalan ng trabaho ng dahil dun. Oh. Kaya yung time nung nagtatrabaho pa ako sa Pilipinas. Gusto kong umatin nung na yun yung prayer rally nila sa labas ng ABS-CBN. Kasi pa yun time ng pa yun Paborito ko kasi dati yung Amprobinsyano Coco Martin. Kasi tuloy na natin ito. Haba na istorya. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon. Huwag nyo na kasing gamitin yung taong bayan, ang kukulit nyo Wala kayong suporta. Tandaan mo yan, tanga. May isa pala akong naalala, may tatabi ko pala ako siya. Yung campaign rally. Ay, yung signature campaign. Mamaya na, kalma. Pahapyaw lang. Wala talaga silang magiging suporta. Ito, taong bayan ng taong bayan ito wala kang 50 milyong pumirma sa Tay, dyan ka na lang. Yung nila, yung Tay, dyan ka na lang campaign, ay signature campaign nila. Walang 50,000. Yung dating 1 milyon na hinihingi ng Supreme Court, ngayon 500,000 na lang. Pero hindi pa sila naka-100. Ilang buwan na pati bata, Joey, Kokolokoy, pati bata, pinapirma nyo. Wala na ba kayong mautong matatanda? Ising na sila sa katotohanan, yo. Break it down, yo. Tapusin na natin to yung balaw na to.
upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Ang Pilipinas ngayon ay nasa Ayan. Hindi. Uulitin ko walang martial law sa Pilipinas. Tandaan mo yan, Libiste. Bukas kayo magsalita laban sa Pangulo. Criticize nyo, murahin nyo. Adik-adik, bangag-bangag. Hindi kayo ginagantihan yan. E di sana nakulong na kayo. Kung martial law yan, ang daming nangyayaring rally. E di sana pinagdadampot ng mga pulis yan. Depende na lang kung lumabag na sila sa batas. Palitan na kaya kita dyan. Bobo ka eh. Bayaran mo ng 24 million. Sige. Wag mo na lang bayaran. Kiss mo na lang puwet ko. So, paano guys? Dito ko na lang tatapusin. Maraming salamat at pa-subscribe po ng ating YouTube channel at follow na rin po ang ating Facebook page, Article PH. At dalawa po yun. Bahala na kayo kung saan nyo gusto. Pero mas maganda yung dalawa. Yan na lang. Kasi sa kabila, ang ipopost ko doon, yung mga accomplishment ni PBBM. Tapos sa kabila, syempre, alam niyo na, ang bardagol natin yun eh. So, paano, hanggang dito na lang. Huwag niyo kakalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat and goodbye. No.